Habang namamasyal ako sa loob ng San Agustin Museum, may biglang dumaan na nakaputi sa likod ko. Welcome to Intramuros, Manila. Today medyo sinipag akong gumala on a Sunday. Intention ko lang talaga na pumasok sa San Agustin Church to quickly pray at gumala sa loob ng Intramuros. Pero nang makita ko na may museum sa gilid ng church, well, I took advantage of it. Andun na rin tayo eh. By the way, this is San Agustin Church. This is the oldest stone church in the Philippines and it's a World Heritage Site and a National Cultural Treasure. Pagpasok pa lang, feeling mo nasa ibang era ka na. Napapalibutan ng magagandang paintings ang hallway nito na may lagusan papunta sa tinatawag nilang Fountain of Silence. Ayan, nakita ko si Turtle. Pero sana palitan nyo naman yung tubig, di ba? Medyo sobrang green na eh. Baka maging alpha ba na siya? It's me. You know what? The Fountain of Silence is a peaceful sanctuary for the Augustinian priests. Ito yung lugar kung saan sila nagre-retreat in silence to connect with the nature, reflect on God. Sa paglalakad ko dito, nakita ko rin ang mga lumang retablo, mga ceramics. May distinct room sila for signs kung saan mo makikita ang mga halamang nadiskubre ng kauna-unahang botanist sa Pilipinas na si Father Francisco Blanco. Tapos may lagusan din papunta sa garden ni Father Blanco kung saan nakita ko ang cute na mga maliit na kuting na ito. Alam nyo ba na sa loob din ng vicinity na ito ay nakalibing din ang artist na si Juan Luna at si Miguel Lopez de Legazpi na siyang nag-establish ng Maynila. At ngayon ay nasa loob ako ng tinatawag nila na Sala de Profundis. This site was built to memorialize the 140 victims including yung mga paring Agustino at Recoleto na namatay sa pambobomba noon ng mga Hapon noong World War II. So hindi ko in-expect na may second floor sila. Umakyat ako syempre, di ba? Napadpad ako sa tinatawag nilang choir loft na 17th to 18th century old na. Dito makikita mo ang sinuunang organ, mga lumang choir books, at yung tinatawag nila na sileria o choir stalls. Nakita ko ng mas malapitan yung kisame. Akala ko carved siya. Ito pala ay isang painting style na tinatawag sa French na trompe-l'œil, which in English means fool the eye. So this whole ceiling was actually painted in 1875 by Italian artists na tinulungan of course ng mga Pinoy. Samantala, ano po? Pwede ba dyan, sir? Akala ko multo. Yun pala, si Monarista pala si Kuya dito. I realized that Intramuros isn't just an Instagrammable place. It's a site full of history and soul. It is a gentle reminder na wag puro trabaho, gumala ka rin, huy!